Sa panig ko naman ng grupong Bayan. Ito po, mula noon hanggang ngayon, pumili ka, bayan o sarili? Bayan muna. Sinasabi ko Madali sa iyo. tayo kausap. Sinasabi ko sa iyo. Oo, eto na, kasama po Nato natin. Reyes, kausapin po natin. Kanato, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po at Manong Ted, DJ Chacha at ating mga taga-subaybay. Unahin ko lang yung selective justice, no? Hindi kami nagkaintindihan ni JB kanina. Selective justice dito sa flood control scandal. Anong take nyo doon? Anong hindi na po surprising itong selective justice. Kaya ho may selective justice, kaya iilan lang grupo ang pinapanagot o iilang personahe lang ang pinapanagot kasi yung mga nag-iimbestiga, yung mga nasa Malacanang mismo ay sangkot doon sa corruption. Ibig sabihin po, paano mo aasahan silang i-prosecute si Martin Romualdez kung si Martin Romualdez ituturo din lang si BBM? Paano nila ipoprosecute sina E.S. Bersamin, Amena Pangandaman at iba pang mga characters dyan kung alam nilang itong mga taong ito ituturo din ang presidente? Ang trahedya po dito sa selective justice, kaya nagiging selective kasi nga po involved din sa korupsyon yung ating namumuno. No? Kaya wala po talagang aasahan na makabuluhang pananagutan. Kaya pag sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, tapos nagtayuan at nagpalakpakan yung mga walang niya, talagang yun na po ang pinakaimahe na walang patutunguhan na tunay na hustisya at pananagutan itong ginagawa nila. Sa puntong yan, ano magagawa ng bayan? Ano magagawa natin para dito sa ating damdamin, kaisipan at hinaing na selective justice? Ano ang pwede magawa para magkaroon ng patas na pagpapanagot sa lahat ng mga may sala sa flood control scandal? Well, unang-una ho, dapat huminto na sa pag-asa no, doon sa magagawa nitong kasalukuyang administrasyon. Talagang alam na natin ang kanyang limitasyon. So umasa tayo sa taong bayan. Ang taong bayan dapat magpursige na magprotesta, magingay, magsampa ng mga kaso, maglalita doon sa kanilang kabulukan at korupsyon. Kasi kung hindi tayo mag-iingay at hindi tayo mangangalampag at hindi din tayo magsasagawa ng sarili nating pagkakaso sa mga ito, talagang wala hong aasahan at walang uusad na pananagutan mula dito sa kasalukuyang administrasyon. So, umasa na po tayo dun sa taong bayan, wag na po dun sa mga taong magtitipon sa loob ng batasan mamaya. Kanato, ano ang mga issues nyo ngayon na gustong ihayag ngayong araw na ito bilang protesta sa SONA? Well, unang-una nga po, siyempre, naniningil tayo dito sa kawalan ng makabuluhang pananagutan sa korupsyon. Tayo ay nagpapahayag ng galit dito sa walang makabuluhang tugon sa issue ng krisis sa ekonomiya, ayaw tanggalin ng VAT, ayaw tanggalin ng excise tax, ayaw ibasura ang deregulasyon sa langis, ang privatization ng kuryente, lahat ito nagpapahirap sa atin. Tayo po ay naniningil dun sa kawalan ng tunay na soberanya sa ating bayan at ang ating presidente ay nakakapit sa saya ni Donald Trump at ng imperialismong US. So kasama po yung issues ng tax silica, pagpamimigay ng lupa ng Pilipinas sa mga dayuhang korporasyon para lang sa interest ng US. Siyempre ho, kasama yung human rights. Hindi ho makakaligtaan ang karapatang pantao. No? Nais ko lang ho mag-react doon sa sinabi ng inyong nakapanayam kanina mula sa PNP na sila daw ay magpapatupad ng maximum tolerance. Ang nakikita po namin, maximum perwisyo, maximum intimidation. Meron ho kaming 4 na vans na hinarang ngayon at yung mga sasakyan ay pinabalik ng Bukawi. Hinarang po sa Balintawak, pinabalik po ng Bukawi. Yan po ba ay maximum tolerance? Clearly, gusto nilang harangan yung mga gustong sumali ng protesta sa SONA. May checkpoint sila ulit. Itong galing ng... yung taga-south na kalusot, yung galing ng north ang hindi? Yung mga galing ng Southern Tagalog ay kahapon pa po. Nandito na po. Nandyan sa loob ng UP. Pero yung mga nanggagaling ng Central Luzon, sila po ay chine-checkpoint nga dyan sa Balintawak at iba pang mga main roads papunta ng Commonwealth Avenue. Hinihinto ang mga sasakyan at pinababalik yung mga sasakyan. So, gaano karami ito ngayon na to ng mga gustong magprotesta? Siguro ito rin yung mga tumututol sa Paxilica. Totoo po, kasi galing nga po sila sa Tarlac. Oo. No, ito po yung mga lumalaban sa Paxilica. 4 na van nga po yung hinarang at pinabalik at yung mga kasamahan namin ay napilitan na lang mag-commute para lang makasali sa ating pagkilot.
Okay, sige. So, sa ngayon, hanggang saan lang kayo? Hanggang anong oras kayo? Well, magkakaroon na ng dalawang programa ngayong araw. No? Ang programa po namin sa bayan, ngayong tanghali po, 12 noon, dyan po sa may Wilcon Builders, kahabaan ng Commonwealth. Ganap na 2:00 ng hapon naman ay magmamarcha kami. Papunta naman dito po sa Capitol Estates. Lagpas lang po ng Ever Commonwealth para naman sumama sa iba pang mga grupo na magsasagawa din ng sama-samang programa. So, 3:00 po ng hapon, tinatayang magsisimula yung ikalawang programa at hopefully matapos tayo ng 5 p.m. Okay, at sana nga maging maganda ang panahon at maging mapayapa bagamat makabuluhan ang ating araw na ito ng protesta. Salamat ka na to. Maraming salamat din po at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.